kasalukuyang pandemya ay malinaw na nakakaapekto sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto ng karaniwang nagaganap sa paaralan. Hindi maiiwasan na magkaroon ito ng epekto sa iba't ibang domain ng pagtunlad ng mag-aaral. Ang tugon ng Department of Education base sa Basic Education Learning Community Plan, mahalaga na matugunan ang pagbuo ng mga kasanayan sa buhay ng mga nag-aaral na magbibigay kapangyarihan sa kanila upang malampasan ang iba't ibang mga hamon at umangkop sa new normal na dinala ng kasalukuyang krisis. Isa sa mga tugon sa planong ito ay magkaroon ng kompletong pagpapatupad ng homeroom guidance sa school year 2020 hanggang 2021. Pagpapatupad ng homeroom guidance sa panahon ng krisis. Ano ang homeroom guidance? Ang homeroom guidance ay isang komprehensibo, developmental at proactive na programa na idinisenyo upang mabigyan ng mga kasanayan sa buhay ang mga mag-aaral sa K-12 sa tatlong mga domain: academic development, personal and social development, at career development. Ang domain sa pag-unlad ng akademiko ay naukol sa lahat na may kinalaman sa pang-edukasyon na pangangailangan o mga alalahanin ng mga mag-aaral. Ang personal at social development domain ay tungkol sa mga alalahanin o mga isyu na nakakaapekto sa sarili ng mag-aaral, pakikipag-ugnayan sa iba at sa kanilang komunidad. Ang career development domain ay tumutukoy sa pagkuha ng mga kasanayan, saloobin at kaalaman na nagtuturo sa mag-aaral upang kanilang mapatagumpayan ang kanilang paglipat mula sa paaralan patungo sa mundo ng trabaho. Ano ang magiging parte ng paaralan, tahanan, komunidad at ibang institusyon sa pagpapatupad ng HDP? Tungkulin ng paaralan na tiyakin ang tamang implementasyon ng homeroom guidance na makatutulong sa pag-unlad ng mga kasanayan sa buhay ng mga mag-aaral sa tatlong domain. Ang tahanan ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng mga kasanayan sa buhay. Ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng patuloy nitong pagsuporta, pakikilahok at pakikipagtulungan sa paaralan at komunidad. Ang komunidad at ang mga institusyon ay nagsisilbing suporta ng paaralan sa paggawa nila ng patakaran, programa at proyekto na nag-uugnay sa pananaw, misyon at filosofiya ng homeroom guidance. Homeroom guidance most essential learning competencies. 75% ay mula sa social personal development domain. 20% ay sa academic development domain, 5% ay sa career development domain. Ang homeroom guidance ay hindi kasama sa computation ng grades ng mag-aaral sa bawat quarter. Ngunit ito ay magiging enrichment activities nila na maaari nilang gawin sa bahay at sa ibang platform sa tulong ng magulang, guidance counselor at kanilang guro. Ang pagpapatupad ng programa ay ginagabayan ng mga sumusunod na alituntunin at patakaran. Ang homeroom guidance ay makikita sa class program ng bawat paaralan at sa school forms ito ay nakasulat ng homeroom guidance. Ang homeroom guidance ay nakaschedule 1 oras at 1 beses sa isang linggo. Ang homeroom guidance most essential learning competencies at mga learning materials ay manggagaling sa Department of Education. Ang mga assessment results sa homeroom guidance ay pamamahagi at tatalakayin ng mga tagapayo sa klase tuwing Parent-Teachers Conference. Ito ay dapat nakalapit sa card ng mag-aaral. Ang mga DepEd na paaralan ay dapat isama ang lahat ng mga gastos na uugnay sa homeroom guidance sa kanilang annual school improvement plan. Ang hindi pagpapatupad o maling pagpapatupad ng homeroom guidance ay may pananagutan ang paaralan. Ano ang responsibilidad ng paaralan sa homeroom guidance? Ang mga pinuno ng paaralan ang nangangatiwa at susubaybay sa pagpapatupad ng homeroom guidance at titiyakin na mabibigyan ng wastong intervention ang mag-aaral kung kinakailangan. Ang guidance counselor or guidance designate ang magsisilbi ng program manager at titiyakin na tama ang nilalaman ng homeroom guidance sa paaralan. At siya rin ang magbibigay sa pagkakataon na kailangan ng ibang guidance services o intervention na hindi nilalabag ng RA 9258 o the Guidance and Counseling Act. Ang mga tagapayo sa klase ang magsisilbing tagapagpatupad ng homeroom guidance sa loob ng silid-aralan. Paano ang assessment ng learners' development at monitoring ng programa?
Ang Homeroom Guidance Implementer ay gagamit ng Learner's Development Assessment Tool na ginagabayan ng mga sumusunod na verbal description. Needs improvement, NI, the learner has not acquired the target competencies. Developing, D, the learner acquired some. Sufficient develop, SD, the learner acquired the target competency. Develop and commendable, DC, the learner acquired the target competency and showed commendable application in real-life situations. Ang learner's development ay masusuri sa pamamagitan ng kanilang portfolio at performance tasks. Ang pagkasagawa ng homeroom guidance ay mandatory, ngunit hindi ito bahagi ng pang-akademikong marka ng mag-aaral. Ang marka ng mag-aaral ay descriptive. Ang needs improvement na description ay hindi kailangan na ituring na failed. Bagkus, dapat ipahiwatig ang pangangailangan para sa intervention mula sa paaralan at tahanan. Ang disciplinary cases ng mag-aaral ay hindi dapat nakakaapekto sa kanilang HG grades. Ang monitoring at evaluation ng homeroom guidance ay gagawin mula Setyembre 2020 hanggang Abril 2021 o maaaring kung anong itinakdang schedule ng Department of Reports na dapat isumite sa katapusan ng school year 2021. Pamumunuan ng prinsipal ng paaralan sa koordinasyon ng guidance counselor, guidance designee, ang pagsubaybay sa programa. Ang homeroom guidance observation tool ang gagamitin sa pagsusuri sa programa ng prinsipal ng paaralan sa tulong ng guidance counselor o guidance designee. Ang mga nakasal dito ay galing sa DepEd Memorandum DMCI 2020-CO155 or Policy Guidelines on the Implementation of the Homeroom Guidance During Crisis Situations.